documentary evidence, hindi lamang statement. kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence. Wala po silang isinumite. Ang problema nga kasi, what evidence do you need when in fact you already decided na hindi sila mapagkakatiwalaan? Na mali yung mga pinagsasabi nila na sinungaling sila. Next slide, please. Nag-abogado yung Ang laman NBI ng sa bag ay kadalasang inuulaan lang, senador. hindi aktual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman. Pero walang aktual na pagtingin o Diba, pagbukas. hasty generalization agad. Parang lolokohin pa ba natin yung taong bayan na hindi pera yung laman nun when in fact everyone, even the congressmen themselves, si Saldico, si Teves, Arnie Teves, lahat sila sinasabi ganyan yung kalakaran. Lahat sila sinasabi na ganun yung klase ng delivery ng pera. Tapos sinabi rin naman ng mga Marines na yan na syempre sinisilip din namin. At syempre sinasabi rin sa amin kung ano ang laman yan. Pero syempre hindi nila sisilipin lahat yan. Kaya lang, ginagawa nyo na lang tanga talaga yung mga tao kapag sasabihin nyo na kapag nag-deliver ka ng ganong karaming maleta sa isang tao, ano ang laman nun? Damit? Gagamitin mo yung mga bodyguards para mag-deliver ng damit. Tapos pag mag-deliver ng damit, isasakay mo sa eroplano o kaya sa chopper. Sige nga, make sense out of it. Sige nga. After, tandaan nyo, itong flood control scandal na ito, hindi na to bago ha. Matagal nang maraming nagsasalita tungkol dito. Matagal na rin kayo nag-iimbestiga tungkol dito. At alam natin na yan yung MO o mode of operation. Yan yung modus. Ngayon, sasabihin mo pa rin, kailangan ko ng proof of cash. Naghanap ng back statement. My God. Kahit sina Diskaya, sinasabi nila yan. Lahat ng mga testigo nyo, sina Alcantara, sinasabi nila yan. Pag nagdi-deliver, ang laman noon, pera. Yung mga maleta, ang laman noon, pera. Because they deliver it in cash. They don't send it to the banks. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala doon. Naghanap ng paper trail. Grabe naman yan, sir. Parang we have overwhelming evidence already. Na yung mga kalakaran ganyan, ang dinideliver pera. Pero, hindi, no proof of cash pa rin. Kahit very consistent lahat ng testigo nyo. Pati media statements, Blue Ribbon Committee hearings, even doon panahon pa lang ni Panfilo Lacson. I think ito yung nagiging problema ng mga Pilipino. Inaabuso yung concept ng guilty beyond reasonable doubt. So, unless magkaroon ng resulta or hatol ang korte, doon palang maniniwala na yung mga tao na, oo, tama, maleta, or yung laman ng maleta, pera. 'Di ba? Napansin ko lang maraming grupo, political groups, yung gumagamit or umaabuso ng reasonable doubt para pagmukain or, utuin yung mga Pilipino doon sa ginagawa nilang katarantaduhan. Hindi ko or siguro hindi na ako nagtataka na effective yung ganong klaseng moves. Diba? Gamit na gamit din ng CPP, NPA, NDF yan eh. Diba? Kahit na nagsisimatayan na yung mga
member ng Gabriela Kabataan at kung ano-anong party list doon sa bundok kapiling ng NPA, sasabihin na, mag-file ka ng kaso. I mean, this is one of the biggest mystery. Para sa akin, sa kung paano mag-isip ang mga Pilipino. Siguro hindi lang natin pa-practice yung critical thinking natin. Kaya sobrang dali nating mauto dito sa ganitong klaseng teknik ng pagmamaang-maangan or yung pag-abuso sa reasonable doubt. Well, Pilipinas gising. This is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.